Naranasan mo na ba yung sitwasyon na mayroon kang ginagawang kasalanan, alam mong mali, alam mong hindi kaaya-aya ito sa Panginoon, subalit wala kang kalakasan na mapagtagumpayan. Ibig sabihin, paulit-ulit na nangyayari at lalo kang nadidepress, lalo kang nanghihina sapagkat hindi mo napapagtagumpayan ang kahinaang ito. Pwes, huwag kang mag-alala. Ang salita ng Diyos ay may solusyon para sa bagay na yan. Para sa araw na ito, ang ating tutunghayang talata ay hango mula sa Galatians chapter 2 verse 20. And it reads, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Ang ating mga serye sa mga nakalipas na mga araw patungkol sa iba't ibang katangian ng ating Diyos. Makikita natin sa huling bahagi ng talata ika-20. Ang sabi po rito, I live by faith in the Son of God, meaning Jesus, who loved me and gave Himself up for me. Alinsunod pa rin po sa ating natalakay kahapon, referring to Jesus, ang sabi sa talata ika-4, who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age. Ibig sabihin po nun, ito po ay patunay muli ng pag-ibig ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So patuloy o paulit-ulit na pinapakita ng Panginoon ang kanyang labis-labis na pagmamahal sa atin. Pero ang tanong, ano ba ang epekto ng pagmamahal na yan sa ating buhay? Dito po makikita natin, balikan po natin ang unang bahagi ng talata ika-20. Ang sabi rito ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galasya, sabi niya, I am crucified with Christ. Ang ibig sabihin po noon ay hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang namumuhay at ang naghahari na aking puso ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kaya ang buhay na aking ginagalawan ngayon ay ito'y nangyayari sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya nga po dito babalik at babalik po tayo sa usapin na kung saan ay ang kaloob na kaligtasan mula sa Panginoon ay libre, wala po yung bayad, subalit napakahalaga po na kailangan po nating tanggapin ang kaloob na yaan upang maging atin, upang tunay nga na magkaroon po ng epekto sa ating pamumuhay. Sapagkat maraming nagsasabi sila ay Christian, pero tingnan natin yung buhay, tingnan natin yung ating mga sarili. Yung buhay ba natin ay nagkaroon ng transformation mula sa buhay natin na tila walang pakundangan sa paggawa ng kasalanan or nagkaroon tayo ng pagbabago. Hindi naman natin sinasabing perfect na po tayo, subalit habang tumatagal, habang tayo ay lumalapit sa Diyos, patuloy niyang inaayos yung ating puso, patuloy niyang pinapakita sa atin yung ating kahinaan upang sa gayon lalo nating ma-realize sa ating sarili all the more that we need God in our lives. Kailangan natin ang Panginoon. Hindi pwede po tayo mabuhay na naniniwala sa Diyos, subalit tayo po ay hindi nakaangkla sa Kanyang salita, hindi nakaangkla sa Kanyang kapangyarihan, sapagkat kung ganun po ang ating pong katayuan sa Diyos, hindi po tayo magtatagumpay kahit na ano pong gawin po natin upang labanan ang mga kasalanan na alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po, kaibigan at kapatid, na tayo po ay maniwala sa Kanyang. Aralin natin yung Kanyang salita at ipamuhay po natin. Sapagkat kahit ano pong galing po natin sa mga bagay patungkol sa Diyos, kung hindi po natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, wala pong mangyayari po sa atin. Kaya purihin ang Diyos sapagkat alam natin ang Panginoon ang siyang nagpasimula ng kaligtasan sa ating buhay, siya ay tapat at mabuti upang tayo ay tulungan niya na magtagumpay hanggang sa pinakahuling bahagi ng ating pamumuhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa inyong palaala sa amin patungkol sa iyong kadakilaan, patungkol sa iyong pag-ibig na hindi nagmamalayo kahit kailanman, Ama. Pamamagitan po ng pananampalataya at pagtanggap namin ng ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon amang banal, hindi na po naghahari ang kasalanan sa aming buhay sapagkat si Kristo na po ang naghahari. Maraming salamat, Panginoon amang banal, sapagkat patuloy mo kaming tinatransform, patuloy mo kaming binabago from glory to glory, O God. Salamat po at maasahan po namin na kahit kailan
kailanman hindi nyo kami pababayaan. Patuloy namin kayong pinapapurihan, patuloy namin kayong pinapasalamatan. Hinihiling namin, O Diyos, para po sa mga manunood na hindi pa po nagkaroon po ng personal na karanasan sa inyong bugtong na anak na si Kristo, Panginoon, magkaroon din po sila ng isang engkwentro, O God, na tunay nga po maranasan po nila ang kaligtasan sa pamamagitan yung bugtong na anak at magkaroon po ng pagbabago ng mga buhay. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.